So, yes, I guess ito na. Team Liquid PH versus Falcons AP Bren. Game number 2, Santi, ito na. Titingnan natin to kung sinong makakuha ng, hindi pa naman match point, pero early advantage dito sa ating serye. Team Liquid PH, gaya na nabanggit ko kanina, I think Carl TC nakuha na yung assassin na gusto niya. And for Falcons AP Bren, Super Marco getting his Claude. And for Kyle TC naman, still assassin pa rin mga kaibigan. Pero early yun for few. Ito yung changes na ginawa ng Team Liquid PH. Ninakaw nila yung Zushin. Kaso nga lang, trade din naman ang mangyayari. That is gonna be a 1-for-1. First blood agad nila makakuha. Pero mukhang dadagdag pa itong si Cal TZ ng isa. Hindi pa sila nakontento at mukhang mapipilitang umuwi itong si JP. Free Lethal Wanderer para sa Falcons AP Bren. And that is definitely a win for this early game. Ang aga ng TLPH tsaka FCAP, tol. Hindi pa nga masyado nagsisimula eh. Actually, level 2 pa lang si Kyle TZ. Hindi pa hindi pa nakakuha ng ibang jungle dito. Gina daw agad eh. Pero kasi naman, sinimulan kasi agad nila Kapitan Few eh. Yun nga, tsaka ni Ogwin eh. Sila naman din kasi yung nag-start. Kumbaga, yung nangyayari kasi dito mula sa Falcons AP Bren, early game, nung game 1, naging effective yung aggression nila. Totoo. So bakit natin babaguhin, di ba? Bakit tayo magiging play safe sa early kung kaya naman nating pumalag kagad as early as that? Pero ngayon, uy, may ulti na kagad, Ugi Shadow Kill magagamit at mapipilitan naman si JP umuwi. Dagdag mo pa si Carl TZ, ang laking factor nito sa rotation, Tokwa. Kasi magko-consume ng time yung jungler and yung roamer ng Team Liquid PH papunta doon sa objective nila. Instead na dapat, nagpa-farm na lang. Eh nung pagka-uwi ng TLPH, nakapwesto na actually si Kyle TC doon sa turtle na yon. And same goes with Flap TC. I think kinukuha niya na lang yung level 4 niya. Ogwen, wala pa siyang level 4 dito. So Unstoppable Force not gonna be available on that team fight. Pero ngayon kasi si JP, sabi niya, okay sige, wala pa si Kyle TC. Nag-purple buff pa lang. Same goes with Kyle TC mga kaibigan. Pero tingnan natin, nandito na si Flap. 4v4 natin. Ay, grabe naman si Sanford! Wow! Kagulat factor mga kaibigan, pero mayroon tayong ultimate coming in from Kapitan Few. Pero sabi na ni Carl TC sa retrihan, okay, akin pa rin yan. Way of the Dragon on towards Carl TC. Konti ang buhay ni Daddy JP. Sino yun naiwan? Si Ogwin! Si Ogwin, maaari ata maipit dito mula kay Sanji at Carl TZ. Let's see kung anong gagawin niya. Ejector, dako po, na lantern, pero may flicker pa naman. 1 HP boss, buhay pa! Si Sanji makakasurvive din naman, pero ang ganda naman ang mangyayari doon. Pero that is definitely a win for Team Liquid PH. Tokwa, isipin mo, nakuha nila yung kill onto Flap TZ, tapos dagdag mo pa yung pagong. Dahil lang doon sa napakagandang final slash, flicker final slash ni Sanford. Actually, yun yung mga play talaga ni Sanford, no? Yung mga hindi mo inaasahan. Actually, kahit tayo hindi natin inasahan eh, na magsiset up siya. Kasi wala man lang buwelo eh. Walang buwelo tol kapag parang dumaan lang si Sanford, tapos set up agad. Tingnan mo naman, yung mga final slash, pero Flap TZ, meron siyang flicker na isa ng konti si Sanford. Delikado! Flap TZ, the turnaround kill pa nga. Nagalawan ni Flap TZ si Sanford. Buong akala natin lamang si Sanford kasi kasama niya si Carl TZ. Pero sabi dito ni Flap, no, no, no. Igaganti niya ang kanyang sarili mula doon sa first mistake, sa first turtle. And nabawi niya naman agad. Kumaga pinag-usapan na natin to ko eh. Kumaga maganda yung ginawa ni Sanford. Hindi pa payag si Flap na wala siyang highlights. Tama, si Flap yan eh. Si Mr. Highlights din yan eh. Actually, Mr. TikTok lahat na ng pagka-Mr. kasama. Pero teka lang, sakit si Sanji. Sakit. Sakit talaga. Nung hayabusan ni Kyle TZ, kaso ang problema, wala eh. Hindi pa enough talaga yung damage. Tsaka actually may purify din si Sanji para lang mabuhay siya sa team fight na yun. No? Pero 2-4, 4 minutes mark. And talagang mga team fight, no? Nasa middle lane talaga. Pero, Naku, si Carl TZ ang nadali dito ng ejector. Grabe yung Unstoppable Force ejector timing dito ni Ogwen. And now that the turtle is gonna be spawning in 6 seconds, malabo nang makakontest ang Team Liquid doon. Jungler yung nadali nila eh. Malabo. Talagang alam ni paring Ogwen kung sino yung tatargetin sa side ng TLPH. And now, Kyle TZ and Ogwen freely getting this turtle mga kaibigan. And now, destroy it! Oh! Lobos! Stop! AB Brain at nabigyan pa nga siya. Ang ganda sana nung plano ni Daddy JP eh. Alam mo yung TikTok flicker sipa niya sana pabalik eh. Kaso natunugan ni Ogwen. Umatras kagad si Ogwen na mali ng angulo yung sipa. Ang nangyari, si JP pa ay nawala ng pang-escape kasi nga unang yung nagamit yung flicker. And ito, yung mga mistakes na ayaw mong mangyari kung ikaw
yung nalulugi sa early game. Kung magtutuloy-tuloy ulit to, malamang mauulit lang yung nangyari sa Game 1. Pero Team Liquid PH, Grabe. iba naman yung, oy, naku boss, grabe si Ogwin. Hindi tinantanan. Oops, ay wala siyang flicker. Wala si JP. Sayang yung conceal, walang Mhm. flicker. Pero teka lang si Few nasa likod lang. Ay, okay, binibigyan lang din niya ng information, no? Yung Team Liquid PH. Sabi niya, okay, nakapag-farm freely si Few sa may middle lane. So mamaya-maya maramdaman natin yung sakit ng Aurora. And at the same time, nakapagbigay din siya actually ng ng mga konting information na talaga namang crucial for TLPH ngayon, Daddy JP. Talagang grabe yung pag-ikot niya sa mapa. Pero Ogwen, ako, if ever hindi siya nag-backdown talaga bibigyan, meron tayong Ugi Shadow Kill. Si Sanji konti yung buhay. Pero sabi naman ng Team Liquid PH, okay, hindi natin masyadong kaya yan. Out muna tayo. Yung bottom lane, iniiwan na ngayon ni Flap TC, mga kaibigan. Main target dito is middle lane. Conceal plane, ako po, Daddy JP with the Way of the Dragon, kaso walang follow-up damage. At siya pa nga mabibigyan doon. And JP is down. Blazing duet dito ni Super Marco. Grabe naman yon. Sanji bagsak na rin. Susunod yata si Sanford. Na-stun. Pero may na slash. Pero sabi ni Flap TC, okay ako pa rin. Mr. TikTok, Mr. Highlight. Pero out na muna ang Falcons AP Bren. Grabe yung Falcons AP, Bren. Alam na alam nila kung kailan papasok. Alam nila yung capacity ng hero nila. Alam nila kung makakasurvive sila doon sa teamfight na gusto nilang pasukin. Isipin mo, ang ganda ng sipa ni JP. Sa totoo lang, ang ganda ng sipa ni JP. Under the turret, pinasa niya dito si Ogwen. Pero parang walang pakialam yung Falcons AP, Bren doon. Sige lang, sipain mo lang kung sino gusto mong sipain. Tsaka ano rin kasi, nandun din kasi yung threat ni Flap TZ tsaka ni Few. So if ever papasok din yung mga taga Team Liquid, kung papasukan din ni Carl TZ, delikado kasi, gitnang-gitna kasi yung yung setup ni Daddy JP na Way of the Dragon sa gitna ng 5. So kumbaga parang rin, no? Ipit pa rin kung Ipit sino pa man rin, pumalo up doon. Yun yung problema doon, Santi. Pero ngayon kasi, hopefully, makabawi agad yung Team Liquid PH. Kasi again guys, 7 minutes, 2:10. Ganto na naman. Ganto na naman. Mahirap na naman yung sitwasyon nila. Pero sobrang surprising na usually ang unang nakakuha ng advantage dun sa mga teamfight katulad ng final slash kanina ni Sanford sa may turtle. Dapat advantage na sila dun eh. Dapat lamang na sila eh. May turtle, may kill. Ibig sabihin yung Falcons AP, Bren, nakakahanap sila palagi nung trade na kahit walang turtle, walang kill, nakukuha nila sa pagpa-farm and yung pagki-clear ng minions. Totoo yan. May mga ganung player eh, di ba? And uy, boss, Flap TZ. so ganda ng Onward, may mobility ka. Pero tingnan mo yung yung matchup ng roamers natin. Si Ogwen naka Johed, JP naman naka Cho. Sobrang evident nung crowd control na difference nila actually, kasi isipin mo yung Way of the Dragon ni JP, matagal yung cooldown. Ulti yun eh. Kumpara mo naman dun sa ejector na second skill Saglit lang yun diba? Saglit lang yun. Actually, yung unstoppable force dito, pwedeng ibigay ni Ogwen kay kay Carl TZ. And si Carl TZ naman, hindi naman din papasok agad-agad yan. Kasi nga, again, may Aurora guys. Yun yung kinakatakutan ni Carl TZ dito if ever mag-dive in siya. So, kailangan talaga ng Team Liquid PH dito maging maingat sa mga desisyon nila kung kailan nila ilalanting yung kanilang mga shots. Pero teka lang, sabi ni Ogwen, tamang unstoppable force lang. Pinatama kay Sanji. Nahuli naman siya dito, pero meron tayong fracture coming in. Super Marcus sa may likuran. Blazing duet lang din naman. Ogwen bagsak na mga kaibigan. Pero actually, ang Team Liquid PH pala ang mabibigyan doon. JP, Sanji, Carl TZ, lahat sila bagsak na, Santi. Si Ogwen lang yung naging trade dun to. Kuhain dun mo makikita kung gaano kala mga Falcons AP, Bren pagdating sa mga exchange na ganun. Makakabasag pa nga ata sila ng Torre sa gitna. Plus the Lord. Isipin mo naman yung mga unfair yung nagiging trade. Isang kill, kapalit nitong lahat na nakukuha ng Falcons AP, Bren. Team Liquid PH is definitely in trouble here. Medyo, again, ang hirap gamitin ng medyo kasi lugi na naman ang Team Liquid PH. So tatanungin kita to, kung ano kailangan ay, nako boss, nagkamali na naman si may Cyclone Ang bilis din ng flicker ni Pew. Totoo. Pang change angle. Grabe. Si Pew, iba talaga yan. Kapag kasi galing lower bracket yung Falcons AP, Bren, mga tickles eh. Mga tickles talagang may momentum sila, talagang gigil sila. Pero as you can see kasi, Santi, yun nga, babalikan ko yung tanong mo kanina, feeling ko yung Team Liquid PH, kailangan nila dito ng mga set-upan na paisa-isa lang. Gusto kasi ni... Pick up lang. Kasi yung gusto dito ni Daddy JP, lahatan na eh. Tingnan mo yung ginagawa ngayon. Unstoppable force na naman. Binigyan ata dito si Sanji na bato nga siya pabalik doon sa mga miyembro ng Falcons AP. Brennan that's gonna be 3 kills plus 1. Very cute din lang natitira bang may Lord pa ang Falcons AP, Brennan. Mukhang wala nang ang chance ang pumalag. Yung isa sa apat and Falcons AP, Brennan will secure game 2. Santi, wala pang 10 minuto.
Tinapos agad ng Falcons AP.